Ang demonic chi ay lumipat mula sa katawan ni Elder Huang patungo kay Chung. Pakiramdam niya ay nakuryente siya. Pinipilit niyang kontrolin ang sarili sa pagtugon sa demonic chi na iyon kung sa tingin niya ay mawawalan siya ng malay dahil sa isang bagay na tulad nito, sinabi niyang hindi ito hahayaang mangyari ng kanyang pride bilang Plum Blossom Sword Saint. Pero pakiramdam niya ay lumalabo na ang paningin niya at unti-unti siyang hinihimatay. Kailangan niyang pagsamahin ang sarili, dahil tapos na kong mawalan siya ng malay dito, ang katawan na ito ay yang, kaya hindi na ito makakatagal pa. Kaya naman kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Inihahanda niya ang kanyang chi para labanan ang demonic na Kai. Isang ahas ang umatake sa kanya, ngunit siya ay tumalon at umiwas dito. Patuloy niyang pinuputol ang mga ahas na iyon. Bigla siyang nilamon ng isa sa kanila, ngunit pinutol niya ang bibig nito mula sa loob at lumabas. Nagtataka siya sa nangyari kanina. Pakiramdam niya ay biglang tumaas ng abnormal ang takbo ng ahas. Patuloy pa rin niyang inihahampas ang kanyang sword sa kanila, ngunit mahirap subaybayan ang mga ito ng kanyang mga mata. Biglang, isang grupo ng mga ito ang sumalakay sa kanya at halos ibagsak siya. Pero kahit papaano niligtas niya ang sarili niya. Humihingal si Chung dahil sa pagod. Ramdam na ramdam niya iyon. Ay iba noong nasa loob sila ng katawan ni Elder Huang. Pinaglalaban nila ang lahat ng mayroon sila, halos parang alam nilang wala na silang matatakbuhan. Higit pa rito, nakakaramdam na siya ng pagod dahil hindi pa siya nakakaipon ng maraming chi. Dahado siya dahil hinayaan niyang magtagal ito. Baka lamunin pa nila ang katawan niya habang iniisip na tumatalon siya para umiwas at umatake. Ngunit nang siya ay nasa himpapawid, biglang may lumitaw na ahas at sinunggaban siya sa kanyang bibig. Sinubukan ni Chung na palayain ang sarili sa pamamagitan ng pag-atake dito gamit ang kanyang sword. Pagkatapos ay kinagat ng isa pang ahas ang kanyang braso at nahulog ang kanyang sword, nakitang inaatake din siya ng ibang mga ahas. Si Chung ngayon ay ganap na nakulong, at pakiramdam niya ay walang katapusan ito. Nagsisimula na ring mawala ang kanyang sword. Nakulong. Napagtanto ni Chung na wala siyang ibang magagawa kundi ang bagay na gusto niyang iwasang gawin kung maaari, ngunit kung siya ay masiraan ng loob, parehong masisira ang kanyang katawan at kamalayan. Wala siyang ibang pagpipilian ngayon. Isa lang ang paraan para mawala lahat ng demonic chi sa loob ng katawan niya. Kailangan niyang ikalat ang chi mula sa kanyang dantian sa buong katawan niya. Sinimulan itong gawin ni Chung para pasabog silang lahat sa isang iglap. Kahit na ang paggawa nito ay nagbibigay sa kanya ng mga jolts, siya ay nasa isang talagang magulo na sitwasyon sa pamamagitan ng pagsisikap na tiisin ang lahat ng sakit. Ngunit ang kanyang plano ay nagsimulang gumana, at si demonic chi ay nagsimulang umalis sa kanyang katawan. Sa wakas, lahat ng negatibong chi ay lumabas sa kanyang katawan, at siya ay bumagsak sa lupa na walang malay. Nang lumamig ang kanyang katawan at nagkamalay, iminulat niya ang kanyang mga mata, sumisigaw. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napaupo sa pag-aakalang muntik na siyang mamatay sa proseso. Natatakot, sinabi niya na hindi na niya gagawin ito. Sinabi niya na ang demonic chi ay hindi isang bagay na karaniwan niyang kayang hawakan sa kanyang antas. Maswerte lang siya na nagtagumpay siya. Biglang iminulat ni Elder Huang ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang bata na nakaupo sa tabi niya at tinanong siya kung sino siya. Tinanong siya ni Chung kung gising na siya. Tinanong siya ni Chung kung sino siya sa tingin ni Elder. Siya mismo ang sumasagot na siya ay isang Zion. Pagkaraang magkamalay si Elder Huang. Ang sitwasyon sa Yuna Merchant Guild ay mabilis na nakatali. Kung hindi dahil sa Chung J. Backbonds, ang mga plano ay magiging matagumpay. Wala na sana ang Huang family, at natanggap na ni Jabok ang lahat ng kanilang kayamanan. Ibinunyag ni Jabok Ban ang katotohanan na siya ay anak ng isang merchant na dating karibal ni Yuna Merchant Guild, pati na rin ang ilang mga palusot na sinadya upang maawa sila sa kanya, ngunit walang pakialam si Chung. Sa tingin niya, lahat ng tao sa mundo ay may kanya-kanyang kwento, ngunit hindi sila binibigyan ng karapatang takasan ang kaparusahan sa kanilang mga kasalanan. Ang tanging nakatawag ng pansin ni Chung ay kung paano nakuha ni Jabakban ang kamay na pulang demonyo, ngunit ang teknik ay isang bagay na natagpuan niya sa isang bangkay sa kanyang paglalakbay sa bundok. Iniisip ni Chung na hindi magiging ganito kadali kung ang mga demon sect ay talagang nasa likod nito, dahil ang pag-aalis ng sinumang mang-istorbo sa kanila kahit kaunti ay ang kanilang espesyalidad. Kahit papaano,
Ngayong nahuli na ni Chung ang salarin, napagaling ang sakit ni Elder Huang, at nalaman na ang Demon Sect ay hindi kasali dito, ligtas na sabihin na ang lahat ay natapos ng maayos. Salamat dito, si Chung ay tinatrato bilang isang napakahalagang tao, ng Union Merchant Guild. Habang kumakain si Chung ng pagkain, narinig niya si Jiang Gui na nagbabawal sa kanyang ama na kumilos ng labis. Sumagot si Elder Huang na ayos lang siya. Mas mabuti na nga ang pakiramdam niya ngayon kaysa sa naramdaman niya bago siya magkasakit. Nagulat si Chung nang makita siya dito. Tinanong siya ni Elder Huang kung siya ang alagad na si Chung Mayong. Sumagot si Chung ng oo, at nagtanong kung hindi niya nakita siya nang magising siya. Pagkatapos ay may napagtanto siya at sinabing maaaring hindi siya makilala ni Elder Huang dahil kumain siya ng marami. Iniisip ni Jung Wei na ito ay naiintindihan, dahil si Chung ay naging dobleng chubby sa loob lamang ng 3 araw. Tinanong siya ni Chung kung may negosyo ba siya. Paunang salita ni Elder Huang sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa kanya kung siya ay hindi gumagalang, at sinabi na ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay dahil mayroon siyang kahilingan para kay Chung. Sinabi niya na kailangan munang tanggapin ni Chung ang kanyang busog. Umupo siya at yumoko sa harap niya. Hiniling ni Jiang Gui sa kanyang ama na huwag gawin ito. Iniyuko ni Elder Huang ang kanyang ulo, sinabing iniligtas ni Chung ang kanyang buhay, at hindi niya alam kung paano niya masusuklian ang pabor na ito, na pinupuno ang kanyang bibig. Sinabihan siya ni Chung na bumangon. Sinabi ni Elder Huang na narinig niya ang nangyari sa buong oras na ito mula kay Jiang He. Idinagdag niya na kung mayroong ilang paraan upang mabayaran niya ang pabor na ito, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mabayaran ito. Hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng pagkakataong suklian ang pabor ni Chung. Sinabi niya na kung si Chung ay may isang bagay na gusto niya, dapat siyang malayang sabihin sa kanya ang tungkol dito. Casual na nagtanong si Chung kung paano makakatanggap ng mga reward ang isang Daoist sa pagtulong sa mga tao. Idinagdag niya na siya ay mahihirapan kapag nalaman ng kanyang sect. Nabanggit din niya na pumunta siya rito nang walang pahintulot mula sa kanyang sekta. Inulit ni Elder Huang ang kanyang mga salita upang bigyan siya ng katiyakan. Sumagot siya ng oo at sinabi na ang bagay na ito ay napaka-urgent, kaya't wala siyang oras upang humingi ng pahintulot sa kanyang sekta. Tinitigan siya ni Elder Huang na may pasasalamat na tingin, alam niyang napakalayo na ang narating ni Chung para sa kanya. Muli siyang yumoko at tumugon na kung ganoon nga ang kaso, lalo pang kailangan niyang suklian ang pabor na iyon. Sinabi rin niya na walang paraan na malaman ng kanyang sekta para masabi niya sa kanya ang gusto niya. Masayang tinanong siya ni Chung kung nangako siya na hindi niya sasabihin sa kanyang sekta ang tungkol doon. Tumayo si Elder Huang sa tulong ng kanyang anak, at sumagot ng oo. Ipinakita sa kanila ni Chung ang isang libro at sinabing ito ay isang bagay lamang na kanyang sinusulatan dahil ang kanyang memorya ay nagiging malabo habang siya ay tumatanda. Tinanong ni Elder Huang kung ano ito sa aklat. Pagbukas ng libro, ipinaalala niya kay Elder Huang na hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya kung ano ang gusto niya. Nagulat si Elder Huang at nagtanong kung gusto niya ang lahat ng nabanggit sa aklat na iyon. Humajijek si Chung at nagtanong kung dapat na ba silang magsimula. Gabi na nang pumunta si Jiang Gui sa silid ng kanyang ama at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman ngayon. Sagot niya na mahirap paniwalaan, pero pakiramdam niya ay napakagaan ng katawan niya para lumipad. Para siyang mas bata ng 10 taon. Hindi maintindihan ni Jiang Gui ang kanyang kahulugan. Biglang naalala ni Jiang Gui ang isang bagay at sinabi sa kanyang ama na may kakaibang nangyari kamakailan. Tinanong siya ng kanyang ama kung ano iyon, dahil nagdududa siya na narito si Jiang Gui upang suriin ang kanyang kalagayan, dahil ang lahat ay naayos na, binanggit niya na ang oras ay mahalaga at hinihiling sa kanya na sabihin sa kanya kung para saan siya narito. Nagsimula siyang magsalita tulad ng isang merchant at sinabi sa kanyang guild leader na narinig niya na ang guild leader ay nagbigay ng mga tagubilin sa pagbabawas ng kanilang pakikitungo sa Southern Edge Sect. Bilang karagdagan, nangako siyang bibigyan ng malaking halaga ng reward ang Mount Hua Sect. Sumagot si Elder Huang, oo. Pinaalalahanan ni Jiang Gui ang guild leader na ang Southern Edge Sect ay namumuno sa Roman 11 at maimpluwensya rin sa Shaanxi. Isang napakadelikadong bagay para sa kanila na ilayo ang kanilang sarili sa Southern Edge Sect at suportahan ang Mount Hua Sect. Idinagdag niya na alam niya na si Elder Huang ay nagpapasalamat sa batang disipulo, ngunit ang gantimpala na ipinangako niya sa kanya ay labis-labis.
Tinatanong din niya kung hindi ba delikado para sa kanila na palalimin ang kanilang relasyon sa Mount Wasek. Ngayon, kapag namuhunan na sila sa Southern Edge Sect, si Elder Huang ay tahimik, patuloy na humihigop ng kanyang tsaa at hindi sumasagot. Nang makita ang kanyang pag-uugali, sinabi ni Jiang Gui na kung napagpasyahan na niya ang lahat, umaasa siyang papayagan niya silang mapanatili ang kanilang pakikitungo sa Southern Edge na tinanggal tulad ng ginawa nila sa nakaraan. Tinitingnan ni Elder Huang ang kanyang refleksyon sa tsaa at tinanong ang batang pinuno kung ano ang tungkulin ng merchant. Nagulat si Jiang Gui saglit, dahil hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Nag-isip siya sandali at tumugon na ang tungkulin ng merchant ay magpatakbo ng isang negosyong tuwid at bumuo ng maayos na relasyon sa negosyo habang lumalaki at nag-aambag sa kanilang bansa at sa mundo. Nang marinig ang kanyang sagot, nagsimulang tumawa si Elder Huang. Sinabi niya sa kanya na ang batang pinuno ay napakahusay sa pakikipag-usap, at ang kanyang sagot ay kahanga-hanga. Idinagdag niya na hindi na kailangan para kay Jiang Gui na sabihin ang mga magarbong bagay sa harap ko. Magalang niyang tinanong siya kung hindi niya alam na ang tungkulin ng isang merchant ay kumita ng pera pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na maaaring kailanganin ng isang merchant na labagin ang ilang mga batas upang habulin ang pera. Sinabi niya sa kanya na kung nais ng iyong master na maging matuwid, dapat niyang gawin ito sa pera na kanyang kinikita, at kung nais niyang tumulong sa iba, maaari niyang tulungan sila sa perang kanyang kinikita. Nilinaw niya na kapag kumikita ang isang merchant, walang tama o mali. Ang tanging bagay na mahalaga ay kahusayan. Tinanong siya ni Dong Ho kung sinasabi niyang makikinabang siya mula sa Mount Wasek, na halos tapos na para kay Elder Huang, ay tumingin sa kanya nang nakapikit ang mga mata at tinanong siya kung nakalimutan na niya kung paano binuo ni Elder Huang ang unyon na Merchant Guild. Sinabi niya sa kanya na ang insight ng isang merchant ay ang mamuhunan sa isang bagay na wala pang nakakapansin o nakikilala, at ang panuntunang iyon ay nalalapat sa mga sects o iba pang Merchant Guild. Iyon ay kung paano binuo ni Elder Huang ang Yuna Merchant Guild para maging nangungunang Merchant Guild sa Shaanxi. Sinabi ni Jiang Gui na hindi pa rin niya naiintindihan ang dahilan ng pamumuhunan sa Mount Wasek. Wala doon na ginagarantiyahan ang kanilang pamumuhunan. Habang humihigop ng kanyang tsaa, tinanong siya ni Elder Huang kung hindi niya ito nakita sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Jiang Gui na ang kanyang inaalala ngayon ay ang Mount Wasek ay hindi maikukumpara sa Southern Edge Sect, ngunit dapat niyang malaman na kung ang Mount Wasek ay lumago ayon sa kanyang inaasahan, at magagawa nilang mapanatili ang mabuting relasyon sa kanila, kung gayon ang mga benepisyo na kanilang aanihin mula rito napakalaking. Si Jiang Gui ay nagmamasid lamang sa pananaw ng isang merchant. Si Jiang Gui ay nalilito pa rin, at nagtanong kung hindi ito nangangahulugan na kung hindi sila maaaring lumaki, sila ay magdurusa ng napakalaking kawalan. Sinabi niya na talagang walang katiyakan na ang Mount Wasek ay lalago sa ganoong lawak. Tinawag ni Elder Huang na hanggal si Jiang Gui matapos marinig ang kanyang mga pagdududa. Sinabi niya kay Jiang Gui na hindi ang isang merchant ang naghihintay hanggang sa makita niya ang batayan ng paglago. Binanggit niya na siya mismo ang gumagawa ng batayan na iyon. Tumayo siya na nagsasabing hindi nila hihintayin ang paglaki ng Mount Wasek. Sa halip, gagawin nila ito upang ang Mount Wasek ay maging elder. Sinabi pa ni Huang na nakilala niya ang hindi mabilang na merchant at martial masters sa kanyang buhay, ngunit ang batang iyon ay ang tanging nagawang guluhin siya at iniwan siya sa pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang anak kung paano nila magagamit ang lahat ng mayroon sila upang maghanap ng imugi sa buong mundo kung mayroong isang dragon na nasa harapan nila na naghahanda upang bumangon. Idinagdag niya na ang mga taong ito na tinawag upang mamuno sa mundo ay hindi maaaring naiintindihan ng normal na pag-iisip. Tinapik niya ang balikat ni Jiang Gui at sinabihan siyang huwag intindihin, kundi obserbahan. Kung gagawin iyon ni Jiang Gui, darating ang panahon na tatanggapin niya ito. Kung ang kayamanan na ipinangako ni Elder Huang sa batang iyon ay mananatili magpakailanman sa kanyang puso at magiging tulad ng hindi nabibigkas na mga tanikala na nagbigkis sa kanya sa kanila, kung gayon ang Merchant Guild ay hindi makakakita ng anumang pagkalugi. Kung ito lang ang kailangan para maging malapit silang magkaibigan sa kanya habang buhay, kung gayon ito ay talagang isang maliit na halaga na babayaran. Awestruck, tinanong ni Jiang Gui kung talagang maliit na presyo iyon na babayaran. Biglang nagalit si Elder Huang at sinabing talagang 5 beses na silang nagbayad kaysa sa inaasahan niya. Galit na galit siya kay Chun at tinawag siya ng mga pangalan pagkatapos niyang obserbahan ang pag-uusap nila.
Tila kay Jiangui na ang Guildmaster ay hindi magbabago sa kanyang desisyon, kaya nagpa siya siyang tanggapin ito. Sinabi niya na kung ganoon ang iniisip ng kanyang ama, pagkatapos ay magtitiwala siya at susunod sa kanya. Ngunit siya ay nagdududa pa rin sa ngayon, kaya't siya ay magsisikap na madaig ang kanyang mga pagdududa gamit ang kanyang sariling mga kamay. Papalakihin niya sila bilang sect elder. Inilapat ni Huang na ito ay nakalulugod sa kanyang pandinig.